Ang topic po natin sa gabing ito ay pinamagatang sikapin natin laging pasayahin ang Panginoon. Ang sabi po ng Genesis chapter 1 verse 31 hanggang chapter 2 verse 2. Ito po ang sinasabi. Pag pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang ligain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa 7 araw. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa maraming banal, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi ito. Maraming pong salamat minsan pa, Lord, sa matagumpay na paghahandog sa aming mahal na kapatid sa bayan po ng David, ang kanilang anak na si Psalms Aljan David, Panginoon. Salamat din, Lord, sa pagkain na kanilang ibinahagi, pagpalain po sila. Maging gawain ito, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, yung presensya mo sa aming lahat. Mensahe nito, Panginoon, ay maging kalakasan po namin, maging pagpapala, at maging kalakasan po ng ating pananampalataya. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, minsan po, ang Panginoon po, ang sabi po dito, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ibig sabihin po, nung nilikha ng Panginoon ang langit, ang lupa, nung pagmamasdan niya po, may pattern ang ginawa ng Panginoon sa lipunan. Ginawa niya po na yung heavens and earth, yung lupa, and then nilikha niya yung halaman, hayop. Di ba sa science, tinuturo natin ni Mama. Ang kailangan po ng halaman ay carbon dioxide. Ang kailangan ng hayop, oxygen, na ginagawa ng kinecreate po ng mga halaman. At yung oxygen, kinecreate naman po ng halaman. Ang carbon dioxide, kinecreate po ng hayop. Yun po muna yung unang ginawa ng Panginoon bago niya nilikha yung tao. So imagine niyo po, kung nilikha ng Diyos una ang tao bago ang halaman, anong hihinga ng mga tao? So may pattern at hindi niya po nilikha ang halaman na bukod sa hayop. Ang sabi ng Biblia, nilikha niya ang halaman ng mga hayop sabay dahil kailangan nilang isa't isa. At ang sabi po sa iyo, 6 na araw nilikha ng Diyos ang tao. Sabi ng Lord, nasiyahan siya. Matapos niya ligayin ang lahat. At pagdating na 7 araw, sabi po, ang Panginoon, nagpahinga. Sabi po dyan, masaya ang Panginoon matapos niya ligayin ang lahat ng bagay. At sabi mo ng Biblia, ang mga tao po, binigyan niya ng authority at kapangyarihan na pamahalaan po yung mga nilikha ng Diyos. Ibig sabihin po, nagaya din na sinasabi ng science, ang highest form ng animals, tao. Tayo po ang binigyan ng authority at kapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya kung pag-aaralan niyo po, si Adan, binigyan niya ng authority upang bigyan ng pangalan yung mga nilikha ng Diyos. Imagine niyo po, kaya naman gawin ng Panginoon yun eh. Pero binigyan niya yung trabaho kay Adan. Bilang pagpapatunay na binibigyan niya ng tao ng kapangyarihan at authority sa lahat ng kanyang ginawa. At ang sabi ko dito, maging tayo mga magulang kung paano nasiyahan po ang Panginoon inilikha yung mga bagay-bagay, lalo na po tayo. Maging tayo mga magulang na naalala niyo pa ba nung isinilang ko yung panganay ng anak? Recall niyo ba ano yung pakiramdam? Ano yung saya nung nakita niyo yung anak niyo? Ngayon ba masaya pa ba tayo? Pag yung anak natin masarayan. Biro lang po Pero kung babalikan natin yung pasimula, lalo na po sa mga magulang na matagal bago nagkaanak, napakasarap alalahanin yung pasimula. Kung iisipin mo, napakabuti ng Panginoon sa akin. Napakabuti ng Panginoon sa amin. Tuwan-tuwa tayo ng mga panahon yun. Maging yung mga anak, naaalala nyo ba yung mga bagay na ginagawa nyo na nagiging dahilan para maging masaya yung mga magulang nyo?
Bihira po yun, pero siguro naman bilang mga anak, naaalala natin kung ano yung mga ginagawa natin bilang mga anak na ang magulang natin na naging proud sa atin, na nasisiyahan sa atin, nagiging dahilan para bigyan tayo ng reward. No, siguro naman kahit pa paano bilang mga anak, naaalala natin yung mga bagay na yun na nagpapasaya sa ating mga magulang. Gayun din naman po, no, ang kasiyahan po ng Diyos sa mga tao ay hindi po nagtatapos sa paglikha niya sa atin. Bagkus ito pa lamang yung simula. Nung nilikha po ng Diyos ang tao, nung nilikha tayo ng Diyos, nasiyahan siya sa kanyang nakita. Uy, ganda ng ilong mo na. Ganda naman ng mga mata doon. Nasiyahan ng Panginoon. Dito lang po yun. Pero hindi nagtatapos doon. Yun lang yung pasimula. Gusto po ng Panginoon, yung kanyang joy, yung kanyang happiness na nakikita niya sa kanyang mga nilikha, nagpapatuloy. Hanggang sa mga oras na to, gusto po ng Panginoon, masaya siya habang pinagmamasdan niya tayo. Sabi nga po, no, yes, sa Hebrews 11, verse 6, sabi niya, without faith, it is impossible to please God. And that faith, sabi ko lang sa Santiago, chapter 2, verse 26, that faith should be put into practice. Because faith without faith is dead. Ulitin ko po, no, without faith, it is impossible to please God. And that faith should be put into practice. Because faith without deed is dead. So, ang Panginoon, nilikha tayo with a purpose. May layunin ng Panginoon, bakit niya tayo nilikha? Hindi lang para, di ba, minsan ang mga magulang, gusto ko na magkaanak para magkaroon ako ng kasiyahan. Para maramdaman ko naman yung magiging magulang. Ang Panginoon hindi nagtatapos doon nung nilikha niya tayo. Nilikha tayo ng Panginoon dahil may layunin ng Panginoon sa buhay natin. Gusto ng Panginoon magampanan natin yung purpose natin. Bakit ba ako nabuhay? Bakit ba ako tinawag ng Panginoon? Ang nais ng Diyos ay maging kasiyahan niya tayo at maging kalugod-lugod sa Kanya. Sabi niya ng 2 Corinthians 5 verse 9, maging sa katawang lupang ito at maging sa piling niya sa langit. Ibig sabihin, nais po ng Panginoon, itong buhay po natin maging kaluguran sa harapan niya. Habang nabubuhay tayo, hanggang sa pagdating ng araw, makapiling po natin ng Panginoon. Sabi nga ni Pablo, Philippians 1:21 na tayo, to live is Christ, to die is gain. Sapagkat ang buhay, hindi ito para sa atin. Hindi ka tayo ng Diyos, hindi para sa atin. Para ito kay Jesus. At pagdating ng araw, pag tayo pumanaw na, itong lupang katawang ito po yung papanaw. Yung ating kaluluwa, makakapili natin ng Panginoon. Yun ay pakinabang po para sa atin. Pero habang nabubuhay tayo, nais ng Panginoon, maging kalugod-lugod at maging kasiyahan niya yung ating buhay sa kanyang paraan, sa kanyang harapan. Ngayon, ito po yung tanong, no? Ano-ano mga nagpapasaya sa Panginoon? Kayo po, kagaya po yung tinatanong ko kanina, ano ba yung mga nagpapasaya sa magulang ko? Teka, kailangan ko ng panggala ngayon. Kailangan medyo umaano yung magulang ko, mabola-bola konti para makahingi. Minsan nag-iisip tayo ng gano'n, mga kabataan, totoo ba? Totoo ba yun? Parang minsan, binibiro natin yung parents natin para mabigyan tayo ng birthday allowance. Ganun din ang Panginoon. Ano din mga nagpapasaya sa Panginoon? So meron po tayong tatlong punto, no? Ang tatlong punto po natin, una, sumasaya ang Panginoon kapag minamahal natin siya ng higit sa lahat. Pangalawa, sumasaya ang Panginoon kapag pinagkakatiwalaan natin siya sa lahat ng bagay. At ikatlo, sumasaya ang Panginoon kapag sinusunod natin siya ng buong puso. So, isa-isayin po natin. Una po, no, ano yung unang nagpapasaya sa Panginoon? Kapag minamahal natin siya ng higit sa lahat. So, paano natin yung gagawin? Siyempre, unang-una, dapat pala, mahalin natin ang Diyos higit sa ating mga sarili. Ang sabi ko ng Matthew 20:37, love the Lord your God with all your heart, your mind, your soul, and your body.
Napakagandang talata po. Simpleng instruction. Mahalin mo ako ang iyong Diyos. Yung buong ikaw. Ibig sabihin, di ba mga artista pag ini-interview, minahal ko siya, binigay ko lahat. Tapos, meron siyang iba. Yung mga artista ngayon, mapalit-palit eh. Ang Panginoon ganun din. Hindi papalit-palit tayo. Ibig sabihin, God is expecting from us. Ibigay natin lahat sa Kanya. Huwag tayong magtitira para sa ating mga sarili. At ang Diyos na nakakita ng pagmamahal sa Kanya, siya yung magpaparamdam ng pagmamahal ko sa atin. Yun na po yung nais ng Panginoon. Kagaya po ng example dyan, kagaya po ni Satanas, no? Diyan sa Isaiah chapter 14, verse 12 to 14. Sige po, basahin po natin. Ang sabi po dito, verse 12, O maningning na bituin sa umaga, anak ng mukhang iwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasukong sa mga bansa. Hindi ba sinabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit, at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng mundo, natagpuan ng mga Diyos sa malayang ilaga. Aakit ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. So, ito si Satanas, nagkaroon, actually, hindi niya sinabi, nabasa na niya yung puso niya. Nagkaroon siya ng thinking, gusto kong pantayan ng Diyos. Bakit niya nasabi yun? Bakit? Kasi, yung love niya sa Panginoon, na-divert sa sarili niya. Napili niya, pwede niyang pantayan ng Panginoon. Kaya nagkaroon siya ng ganung thinking sa kanyang sarili. Kaya nga sabi ko ng Roman chapter 12 verse 3, huwag ninyong paalagaan ang iyong sarili na higit sa nararapat. Basahin po natin yung talata ko. Roman chapter 12 verse 3, dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong paalagaan ang iyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, baka isipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya at pinagalot ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So imagine niyo na si Satanas, no? Hindi kala naman siya ng Diyos eh. Tapos nagkaroon siya ng ganung thinking na gusto kong pantayan ng Diyos. Sabi nga dito, gusto kong pantayan ang kataas-taasan. Eh anong magiging tawag sa kanya? Eh kung ang goal niya, pantayan yung kataas-taasan. Eh yun na nga yung kataas-taasan. Ano yun? Kataas-taasan 1 and 2. Parang gano'n yung gustong mangyari sa Satanas, no? Nakalimutan niya, nilikhala siya ng Diyos. Kaya paalala ng Panginoon sa atin, tulad ni Satanas, huwag natin bibigyan ng malaking pagpapahalaga yung ating sarili na hindi sa nararapat. Dapat makita ng Panginoon sa ating mga puso yung tunay na pagmamahal sa Kanya, hindi sa atin. Para saan ba ang buhay na to? Ano bang purpose ko sa mundong ito? Bakit ba ako nilikha ng Diyos? Lalapit lang ba ako sa Panginoon kapag may kailangan ako? Lalapit lang ba ako sa Panginoon kapag inayos niya na yung problema ko? Lalapit lang ba ako sa Panginoon kapag naabot niya na yung financial ko? Hindi po. Ngayon pa lang, sabi ng Panginoon, ibigin mo na ako ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong katawan. On that way, masisiyahan po ang Panginoon sa ating buhay. Dahil nakikita ng Panginoon, mahal natin siya higit sa ating mga sarili. Ikalawa po, no? Mahalin natin ng Diyos higit sa ating pamilya. Ang sabi po ng Matthew chapter 10, verse 37, ang sabi po dito, ang umiibig sa kanyang ama o ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung mababalikan niyo po yung buhay po ng sacerdote Eli,
nakakabilib po yung buhay niya. No? Kasi po, siya po yung naging kasangkapan ng Panginoon para ihanda po si Propeta Samuel sa calling niya. Siya po yung nag-alaga kay Samuel eh. Kasi si Samuel po ay inihandog ng kanyang ina sa Panginoon. Kasi si Samuel po, siya po ay covenant son. No? Nanalangin si Ana na magkaroon siya ng anak dahil pa siya eh. At ang pangako ni Ana kapag may kaanak siya, iyahan mo nito sa Diyos. Kagaya po, ito po usually ginagamit sa dedication. No? Yung anak sa panahon ni Ana, iniiwan sa simbahan yung anak, ganun yung paghahandog. Ngayon po ang paghahandog, kagaya ng ginawa ni Pastor kanina, iniyahandog mo yung anak mo sa Diyos na nanunumpa ka na yung anak mo, palalakihin mo na may takot, pagkakilala at pagsunod sa Panginoon. Pero ito yung mag-aalaga, ito yung magmemento sa sarili ng anak. Ngayon, si Sacerdote Eli, siya po yung ginamit ng Panginoon para alagaan si Samuel. Nang dumating yung calling ni Samuel, ready siya. Pero meron siyang nakalitaan. Nagsabi po dito no, sa ating talata, unang Samuel, chapter 2, verse 29 to 30. Bago ko po basahin po yan, no, basahin ko po muna yung mga naunang talata po yan. Sabi ng verse 27, minsan, si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, nangusap ako sa ninuno mong si Aaron, nang sila'y alipin pa ng Paraon, ang hari ng Ehipto. Sa mga alipin ni Israel, ay siya ang pinili kong maging pari. Siya ang mga asiwa sa altar, magsusunog ng ephod, magsusunog ng insenso, magsusuot ng linong ephod at maglilingkod sa akin bilang inatawan ng Israel. At lahat ng nandito sa akin ng mga Israelita ay ibibigay ko sa kanyang sambahayan. Verse 29, bakit ninyo pinagdanasaang pangkin ang mga alay na nandito sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa akin. Bakit mo sila binababayaan magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Ipinangako ko noon na tanging ang sambahayan ko lamang na makakalapit sa akin habang panahon. Ngunit, hindi na ngayon. So, ibig sabihin po ng Panginoon na nako sa sambahayan ni Aaron na naging successor sa sacerdote. Pero yung pangako nyo, binago ng Panginoon. Sabi niya, hindi na ngayon. Bakit? Kasi hindi naging nalulog sa Diyos yung mga anak ni Eli. Kinakain nila yung mga handog na para sa Diyos. At nilalapas naman nila ang Panginoon. Bakit? Kasi yung mga babae, inaano ng magkapatid ni Hopni at ni Pinehas. At ang sumangkot ng kanilang kasalanan, si Eli, kanya at ang kanyang buong sambahayan. Ang sumpa ng Panginoon sa kanila, hindi mawawala yung mga mamamatay sa tabak sa iyong buong pamilya. At ang palatandaan nito, mamamatay ng sabay si Hopni at si Pinehas. So sabi ng Panginoon, mas ginagalang ko ba ang mga anak higit sa akin? Bagaman hindi sinabi ni Eli na mas mahal niya ang Diyos o mas mahal niya ang kanyang anak, pero dahil sa actions niya, pinatunayan niya, mas mahal niya ang kanyang mga anak kaysa sa Diyos. Kasi, ano yun eh, kaya nga sabi ni Pastor kanina, yung hinahanap si San Aljon. Sabi ko ng salita ng Panginoon, ituro sa bata ang dapat niya lahat, kailanman hindi niya ito hihiwalayan. So bilang mga magulang, meron tayong tungkulin to mentor our children. Walang ibang obligasyon yun. Hindi natin pwedeng iasa sa simbahan yung ating tungkulin para sa ating mga anak. Sa buhay spiritual nila. Pwera na lang umiling kayo, iwan yung mga anak nyo dito. Si Glory mag-mentor dyan, lilinis every day. Hindi naman, di ba? Hindi naman.
meron tayong tungkulin. At yun yung nakalitaan ni Eli. At hindi naging maganda yung buong ito sa kanyang sambahayan. No? Kaya nga, nais ng Panginoon, i-guide natin yung ating sambahayan, yung ating mga anak. Ito yung pagpapatunay na talagang mahal natin ang Diyos. Hindi sa ating pamilya. Pero nga po akong kaibigan, no? Kaibigan ko siya mula 2010, kasamahan ko dati sa trabaho sa Jollibee. Nag-share siya sa akin, no? Sabi niya, yung asawa niya, kasi wala silang anak eh, nag-iwalay sila. Tapos, nung nag-iwalay sila, itong lalaki, bumalik sa kanyang mga magulang, kasama ng kanyang mga kapatid. No? At itong babae, ito yung ka-share ko, sabi niya sa akin. Kasi yung mga side ng family ng asawa ko, ginagatungan kung ano-ano sinasabi, laban sa akin. Kaya yun, inuwalay sa akin yung asawa ko. Tapos, after ng 1 week, bumalik yung asawa niya. Umuwi sa bahay. Tapos, umuwi sa bahay yung asawa niya. Ang sabi sa kanya, yung motor ko, paso na yung rehistro. Pakidala sa LTO, parehistro ko kasi baka mahuli ako ng polis. So sabi ko, ganun lang yun, parang wala nangyari. So sabi ko sa kanya, ito yung akin lang naman, kasi siyempre buhay nila mag-asawa. Ito yung akin lang naman, kailangan yung pag-usapan niya. Kung kailangan yung marriage counseling, mas maganda. Hindi pwede yung may ginawa siyang ganyan, iniwag ka niya, naniwala siya sa pamilya niya, imbis na kayo dapat magkakamali bilang mag-asawa, tapos bigla siyang uuwi na parang wala nangyari. Sagot niya sa akin, hindi ko na inano, baka ma-stress lang ako. Sabi niya gano'n sa akin. Hindi ko na siya sinagot. Ngayon ang punto doon, tama ba? Eh, parang binibigyan mo ng authority yung asawa mo, pwede ko pa nang gawin palagi yun. Kasi pwede naman ako umuwi na parang wala na nangyari. Nakakalungkot. Pero yung kanilang desisyon, hindi po pwedeng pakialaman pa. No? Ibig kong sabihin, no, nung sabi ko dito ng Kawikaan, chapter 3. Kawikaan chapter 3, verse 11 hanggang 12 po. Ang sabi ko dito, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamalitin. At ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itatuwid. Pagkat lahat ng mahal niya ay tinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng mga magulang. So, ibig mong sabihin, no, tulad po ng Panginoon, sabi nga ni Pastor Linggo, actually, sinundan ko lang po yung topic ni Pastor. Ang Lord, dahil sa pag-ibig niya sa atin, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Amen po? Ganun niya tayo mamahal. Ibig kong sabihin, kung talagang mahal natin ang ating mga anak at asawa, they need to know what is right and what is wrong. And they also need to know what is the reward of doing right and what is the consequence of doing wrong. Kailangan nilang malaman yun. It's part of guiding them. Ay, hindi, baka magkakaroon lang kami. Hindi po. Di ba nga sabi nga ng Kawikaan, 17 na tayo. Yung about sa sa review is better than secret love. 27 na, sorry. Ibig sabihin, ginagawa mo yun dahil mahal mo siya. Yun ay bahagi ng pagmamahal sa Panginoon. Ini-a-apply mo sa iyong sambahayan. Kaya, yun po yung nais ng Panginoon. Ating may apply. Hindi naman necessarily kailangan paluin o saktan. Kailangan lang mayroong magsasabi sa kanila. Tulad po ng mga bata, di ba ho yung mga baby, kapag hinayaan mo lang siya na gawin yung gusto niya, sa mata niya, tama yun. Kapag hindi mo sinabi o ipanilawan sa kanya kung ano yung tama o ano yun. Dala ka siya gano'n. Meron nga ako sa akin, sa kawin mo. Yung bata, nagmumura,
tapos nagda-dirty finger, tumatawa yung mga matatanda. Nakakatawa in a way na cute yung bata, pero maling tawanan yung ganung action. Bakit? Kasi feeling ng bata, tama yun. Ngayon, anong role ng magulang para doon? Nahayaan mo ba na yung anak mo na habang lumalaki, nasasanay siya sa gano'n? Di ba hindi? Kasi at the end of the anak mo yun eh. At wala namang mananagot doon kundi ikaw. Amen po, no? Sabi pa nga mo dito, no? Ngayon, bukod sa pagmamahal mo sa pamilya, ikatlo po, no? Sabi po ng ating topic, dapat daw pala mahalin natin ng Diyos higit sa kayamanan. So, ibig po sabihin, di ba sabi nga ng Matthew chapter 6, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos, pipili ka lang ang Diyos o ang kayamanan. At ang sabi ng Biblia, kung nasaan ang puso mo, nandun ang kayamanan mo. Sabi nga ako dito ng Philippos chapter 4 verse 19, sabi po doon, the Lord shall supply all my needs according to His riches and glory through Christ Jesus. So, ibig sabihin po, no, ano ba yung mga indikasyon sa isang tao na mas mahal niya yung kayamanan niya kaysa sa Diyos? Ay, hindi naman ako nakakalimot sa Panginoon. Lagi ko naman siya naaalala. Lagi ko namang iniisip ang Diyos kahit nasa trabaho ako, kahit nasa galaan ako pag-araw na linggo, kahit nagtatagal kami, hindi ko naman nakakalimutan ng Panginoon. Ibig kong sabihin, nakukompromise po tayo sa trabaho o sa negosyo versus sa paglilingkod natin sa Diyos. Minsan, nandito ka nga, pero yung isipan mo, hindi lang ko mamaya. Kailangan magkabentahan kami. Na meron akong customer sa simbahan. Kailangan ko siyang lapitan after service. So, yung ganong mindset, hindi alam ng tao yun, pero alam ng Diyos. Siya nakababalik ng lahat ng bagay. Alam ng Diyos kung ano yung motibo mo. Bakit ka nasa gawain ng Panginoon? Nandito ka ba para sa akin? O dahil ka ng mga agenda? Kaya ang Panginoon, nung mga panahon pumunta siya, no, nakapasok na siya ng Jerusalem, nakarating na siya sa templo. Pag-akit niya ng templo, nakita niya, dami niya titinda. Galit na galit ang Panginoon, pinagtatat ako. Yung mga nagtitinda ng kalapate, yung mga nagpapapalit ng pera. Kasi ang bahay-sambahan, hindi ito lugar para pag-usapan ang negosyo o ang trabaho. Lugar ito para sumamba sa Panginoon. Hindi ng katawang nandito kung wala naman ang iyong isip, kung wala naman ang iyong puso. Kaya nga, paalala ng Panginoon, ibigin mo ako buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong kalakuan. Tapos ang mindset nito sa tao nandito for business, for work, hindi po natutuwa ang Panginoon. Kaya dahil sa Panginoon, higit sa mga bagay na yan, higit sa kayamanan na yan, mahalin mo ako. Sa akin naman galing yan. Ako naman yung nag-supply sa inyo eh. Kaya sabi ng Panginoon, according to the riches and glory of God through Jesus. Kay Jesus galing yan eh. May pera ka ngayon, may negosyo ka, may trabaho ka, may maganda kang damit, hanap buhay, bahay, sasakyan. Lahat yan through Jesus. Hindi dahil mayaman tayo, dahil may minana tayo, maganda yung tinapos natin, mahusay tayo pag negosyo, hindi tayo sa mga bagay niyan. Lahat ng yan, sinupply ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Only through Jesus. Kaya meron tayo yan. Kaya nga nakakalungkot, minahal, sabi nga ni Pastor Red, minahal yung ibinigay kaysa doon sa nagbigay. Hari na ba o kung mangyari po sa ating gano'n po? Sabi nga po dito, ang pag-ibig sa sarili, sa kapwa, sa pamilya o kayamanan ng higit sa Diyos ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi po ng Exodus chapter 20 verses 2 to 5,
Hindi tayo pwede magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. At kung ang priority natin, ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating kapwa, ang ating kayamanan, trabaho, kabuhayan, negosyo, nang higit sa Diyos, yun ay uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil kung talagang Diyos mo si Jesus, siya dapat yung priority mo. Higit sa mga bagay na yan. Nakakalungkot, minsan may nagpapaalam. Kasi meron po kaming ganito, meron po kaming ganyan. Pero alam ng Diyos kung ano yung priority ng bawat isa. Kaya nawawa kung mangyari sa atin ito. Because the Bible says, our God is a jealous God. Seloso po ang Panginoon. Sabi po dito, sumasaya ang Panginoon kapag sinasabi natin kung gaano natin siya kamahal. Ngunit magkakaroon lamang ito ng ganap na kaganapan kung patutunayan natin yung pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng gawa. Amen po? Purihin mo ako. Kalawang punto ko. Sabi po dito, ano yung nagpapasaya sa Panginoon? Sumasaya po ang Panginoon kapag pinagkakatiwalaan natin siya sa lahat ng bagay. Sabi po ng Jeremiah chapter 17, verse 9 to 10. Ito po ang sinasabi. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Verse 7 po pala hanggang verse 8. Jeremiah 17, verse 7 and 8. Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalangin ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng balisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling lutian ang mga tao ito, kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin ito na. So imagine niyo po, napakaganda ng buwan kapag ang isang mananampalataya nagtitiwala sa Panginoon. Kahit anong munos, bagyo, saulan, dumating sa buhay ng isang nagtitiwala sa Diyos, magniningning pa rin siya. Magtatagumpay pa rin siya. Bakit? Kasi yung tiwala niya nasa Diyos. Kapag ang tiwala mo nasa Diyos, sabi nga, ang sino man nagtitiwala sa Diyos kailanman, hindi mabibigo. Pero ang punto, totoo ba? Tunay ba na nagtitiwala tayo sa Panginoon? Ngayon, paano? Paano natin ito mapapatunayan? Ano yung dapat natin gawin para mapatunayan natin at magawa natin ang pagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay? Unang-unang, magtiwala tayo sa Diyos, hindi sa sarili. Sabi po ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 7 na po, no? Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Sabi ng verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo sundin sa Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. So, ibig sabihin nyo, dapat pala kahit ano yung ginagawa natin, kailangan natin isang bumi sa Panginoon. Ganun si David every little step ng buhay niya, tinatanong niya Panginoon, anong magiging bunga nito, anong consequence, anong magiging benefits, advantages, disadvantages. Before you move, you need to ask God. Tigit sa lahat, you are asking God, malulubog ka ba dito pag ginawa ko? Paparalan ko sa akin. Amen po, no? Sabi nga ni Pastor, yung isang mga ilustrasyon niya, yung isang doktor, naiwan yung gloves ko ba yung gloves sa bahay bata, no? Doktor na yun. Marami na yung operahan. Pero nagkakamali pa rin. Kaya napakahalaga, maging tayo, sabi nga ng Biblia, sa mga mananampalataya, no? Huwag mong sabihin nakatayo ka, baka ikaw ay mabuhat. Ibig sabihin, huwag natin pagkatiwalaan yung ating nasa ito. Ang tiwala, inilalagang lang sa Panginoon. Dahil tayo, hindi tayo perfecto. At ang Panginoon, sabi nga ng Biblia, God opposes the proud but gives grace to the humble. Hindi nalulugod ng Panginoon
sa mga tao na titiwala sa kanyang sarili. Kagaya ni Solomon, sabi nga din ng mga Ngalan chapter 6 verse 2, mapalad si Solomon kasi ibinigay ng Diyos sa kanya lahat ng wisdom. Sabi nga ng Biblia, walang makakaaraw sa karunungan ni Solomon, maging sa panahon ito. Binigyan siya ng maraming asawa, ginawa siyang famous, yung reyna nga ng Egypt, pinupuntahan siya. Kayamanan, binigay sa kanya. Ang pangako ng Diyos habang nabubuhay siya, hindi siya magkakaroon ng kaaway na bansa. Pero sabi niya yan, sa mga Ngalan chapter 6 verse 2, ito po'y parang lumalabas na panghihinayang po, ni Solomon. Ang sabi ko dyan, isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian at karangalan, sa kasawiyang palad, hindi niloob ng Diyos na tamasahin niya ang kasiyahan dulot ng mga bagay na ito. Bagkus iba ang nakinabang, ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sama ng loob. Ibig sabihin po, dahil sa pagtitiwala sa mga meron siya, nakalimutan niya, wala pala yung joy. Nasa Panginoon pala. Kung nagtiwala lang ako sa Panginoon, higit sa mga ibinigay niya, naging masaya sana ang buhay ko. Pero dahil natuto siya, ibinabahagi niya sa atin ngayon, na huwag natin siyang tularan. Na matuto na tayo sa pagkakamali ng Solomon. At tayo ay magkaroon ng 100% hindi sa ating mga sarili, kundi sa Panginoon lamang. Ikaliwa po, sabi po dyan, magtiwala sa Diyos, hindi sa tao. Sabi po ng Jeremiah chapter 17, verses 5 to 8, sinasabi ni Yahweh, susumpahin ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay, ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting magagawa, walang mabuting mangyayari sa kanya. So, napakalaking kung sinabi ng Panginoon, susumpahin ko ang sino man tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Ang Panginoon hindi siya nalulugod kung tayo ay magtitiwala sa ating kapwa-tao. Hindi ko ibig sabihin na maging doubtful po tayo sa ating mga kapwa. Ang ine-emphasize lang po dito, kagaya po niyan, meron tayo mga kapatiran. Yes, Johan, sige, mali. Wala na yung masingan dito na nandito ngayon. So, yung mga kapatid po natin na nag-abroad, mga seaman, si Tilani pala, na pansamantalang kailangan nilang iwan yung kanilang sambahayan at pumunta sa ibang bansa, sa barko, para sa kanilang pamilya, para magtrabaho. Ngayon, ang punto, nasaan ba yung pagtitiwala ng mananampalataya? Nasa asawa mo ba? Na nagtitiwala ka sa asawa mo na hindi siya manganalo niya? Na hindi siya makikiapit? Na hindi siya mandarayan? Na hindi niya sisirain ang sambahayan niya? Nasa asawa mo ba? O nasa Diyos? Na nananampalataya ka na pinag-replay mo yung asawa mo, nasasamahan siya ng Diyos at sasawayin siya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na hindi niya gagawin ng mga bagay na hindi magiging kaluluto sa harapan ng Diyos. Amen po, Ayan, si John, nakita ko rin, yung anak niya, si David, nagbo-boarding. Si Noemi, si Eunice, dati si Dayan. Si Joyce, kasama niya, lola niya. Kung meron na ako nalimutan. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala natin sa Panginoon na yung mga anak natin, bagaman hindi natin sila kasama, mag-aaral sila. Hindi sila magpupulakbol, hindi nila sasayangin yung pagpapagod natin para may mag-tuition para sa kanila. Hindi. Ginagawa natin yun dahil may tiwala tayo sa Diyos. At alam natin, sinasamahan sila ng Panginoon. Because our trust is not on them, but on God. Amen po, no?
Purihin po ang Panginoon. At ikatlo po, sabi nga po dyan, pala sa example po, no, yung mga taga-Berea, sa Gawa chapter 17, verse 11, sabi po dyan, wining-wili sila sa pangangaral ni Pablo. Ngunit pag-ilisa ni Pablo, sinasaliksik nila ang kasulatan. Kasi baka mamaya niloloko lang sila ni Pablo. Kayo po ba mga kapatid, bakit pa kayo nag-notes? Ako po natuto po ako mag-notes dahil kay Mamo. Si Mamo ko sila yung nakikita yung nag-notes siya pag pa Sunday. So nahawa ako ni Mamo. Nag-notes na rin ako. Up to this day, lahat po ng topic ng mga speaker, siguro mga 5 notebook na yung nasa bahay. Ngayon ang punto, bakit ka nag-notes? Anong purpose? Para lang ba isusulat mo siya every Sunday, tapos parang wala na. Hindi po, tulad ng mga taga-Berea, hindi ko po sinasabing pagdudahan ko yung mga tumatayo dito. Hindi po. Ang ibig ko lang po sabihin, kagaya na lagi paalala ng mga lingkod ng Diyos, napakahalaga sa isang mananampalataya, nagbabasa ka ng Biblia, personal. Meron kang pagkain spiritual na hinihahain mo para sa iyong sarili. Every day, hindi every na may magsasalita lang sa harap. Tulad ng mga taga-Berea, nag-enjoy tayo, nag-bless tayo sa mga ginagamit ng Panginoon to share the good news to us. Pero, kagaya ba nila, sinasaliksik natin ang Word of God to check, to review yung mga itinuturo ng Panginoon. Ulitin ko po, we are not doubting them. China-challenge lang tayo ng Panginoon, magkaroon tayo ng personal. Lalo na po sa panahon ngayon, lalo na yung mga mahilig manood sa online, maraming mga mandaraya ngayon. Maraming natatangay ng maling katuruan. Bakit? Dahil sa kawalan ng personal na pag-aaral. Nadadala sa husay magsalita ng mga preacher. Hindi na nalilimutan yung mabuting balita. Kaya nga, ito po hindi ko malilimutan to. Sinabi po to sa akin ni Pastor Winnie. Sabi niya sa akin, Jesper, kahit sinong mangaral sa'yo, kahit ako, huwag mong basta-basta paniniwalaan. Ngayon, hindi ko po yung tinig para pagdudahan kung sino man. Hindi. Tinig ko po yun as a challenge. Kailangan ko pag-aralan ito. Yung Biblia. Dahil bilang mga tupa ng Diyos, sa pamamagitan ng mga under-shepherd na ginagamit ng Panginoon ng mga pastor natin, na sila ang ginagamit ng Diyos upang maghain sa atin ng pagkain spiritual. Pero nais din ng Panginoon, magkaroon tayo ng personal na pag-aaral na hindi habang panahon, na hindi lagi na tayo susubuan sa bibig na susubuan. Hindi ganoon. Kailangan meron tayong personal na pananalisig. Nang sa ganoon, sabi nga ni Pablo, no, sa Galatia, chapter 1, verse 8 to 10, sabi niya, kung may pumunta man sa inyo at mangaral ng ibang balita, maging anghel man yan o kami, maliban sa mabuting balitang ipinangaral na namin sa inyo, huwag niyong paniniwalaan. Simple lang po yung key sa panahon po natin. Kapag hindi si Jesus ang naitataas, kapag hindi po si Jesus ang nag-glorify, kapag hindi si Jesus ang na-honor, huwag niyo po paniniwalaan. Mag-isa oras na to, kung sa tingin niyo po yung sarili ko o si Jesus, kayo na po mag-desisyon. Kung sa tingin niyo si Jesus, paniwala. Kung sa tingin niyo ako, huwag po kayo maniwala sa akin. Lahat po ng speaker dito kasangkalan po ng Panginoon. Kagaya po ng speaker na yan, hindi po lalabas niya yung sound kapag malayo yung mic. Kagaya po namin mga speaker, without the Holy Spirit, wala po power yung sasabihin po namin. Without the Holy Spirit, wala kami masasabing ganyan. Kagaya po ng speaker na yan. Amen po? Malinaw po. Ang tiwala hindi nilalagay sa kapwa-tao. Ang sabi ng Biblia, ulitin ko po, sumpahin ang sinumang nagtitiwala sa kapwa-tao. Ikatlo po, sabi po dyan, magtiwala sa Diyos, hindi sa kayamanan. Ang sabi po dito, no, sa 1 Timothy
chapter 6, verse 17. Ang mayayaman, sabi po ni Pablo, nung kay Timoteo, ito po isang payo, sabi po niya, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan ng huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang inilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masagana ng bibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So sabi po ng Panginoon, no, yung tiwala, huwag natin ilalagay sa ating kayamanan. Dahil kung kayamanan ito, unang-una nabulog to, lumilipas to, tumukupas to, tigit sa lahat, galing to sa Diyos. Kaya kung ang tiwala natin, nandun sa binigay, hindi sa nagbigay, hindi natutuwa ang Panginoon. Anytime, pwede niya nung bawiin. Sabi nga na example dyan, yung isang mayaman. Meron isang mayaman po sa Biblia na nag-ipon siya. At napansin niya yung kanyang kamalig maliit para doon sa kanyang mga anak. Ginawa niya, alam ko na, sisirain ko itong maliit na kamalig, gagawa ko mas malaki, iimbak ko lahat ng na-harvest ko, na sa ganoon, pwede na ako mag-retire. Sabi ko ng Panginoon sa verse 20, grabe yung sinabi ng Panginoon, hangal ka, hindi mo nalalaman. Bukas, mamaya, bukas din, mamamatay ka niya. Kita nyo na, kagaya po ng mga pandemic financial victims, yung mga, kung nasa bako po ako, no, napakaraming kumuha na sa sakyan. Meron ng isa, kumuha pa ng isa. Wala namang parking sa isa, kumuha pa ng pangalawa. Kumuha ng bahay, ang mga anak, pinasok lahat sa private school. Wala namang question doon, okay lang yun. Kaya lang ang natiran, kaya naman natin ito. Malaki naman sahod ko. Debilan ng pandemic. Kaya ang warehouse ko ng mga sasakyan ngayon, dati po isa lang. Isa sa NCR, sa RCBC lang po, no? Isa sa NCR, isa sa Cavite, sa ata ng atin sa Silang. Isa sa Cebu, isa sa Davao. Dahil sa pandemic, grabe yung warehouse na dami. Dahil sa dami ng sasakyan na na-repossess. Bakit? Dahil yung mga umaasa sa pera, na kumuha ng lugar, binakala ng bako dahil sa pandemic. Dahil sila ipinaya ng Panginoon, diyan mga pala umaasa, bawiin mo lahat yan. Kaya tayo sa Panginoon, kung tayo magtiwala sa ating kayamanan, magtiwala tayo sa Panginoon. Ang Panginoon po, sumasaya po ang Panginoon kapag sinasabi natin na may tiwala tayo sa Panginoon. Pero nagiging ganap lamang ang kasiyahan ng Panginoon kung nakikita sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isip, na tunay po na nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen po. Puputulin ko na po yung katong punto, 8:30 po. Diretso lang po sa... Sige po, diretso lang po. Sorry po. Ikatlong punto po, no? Sumasaya ang Panginoon kapag sinusunod natin siya ng buong puso. Dito po sa 1 John chapter 2, verse 5, ang sabi po dito, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talaga nasa Kanya. So, ginawa, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Lord, I love you. Pero hindi kita susundin. Basta I love you. Pero hindi ako susunod sa'yo. Baka sabihin ni Mama, Papa, I love you. Pero I will not submit on you. Di ba? Parang na naman. Baka sabihin ni Paul, Mama, I love you. Pero pasaway ako. Hindi ko may susundin. Parang ano naman, di ba? Pero din sa Panginoon, yung tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. So, unang-una, ang nais ng Panginoon, iparamdam natin yung pagmamahal natin sa Kanya kahit walang tao nakakakita sa atin. Kahit walang nakaka-appreciate sa'yo. Kahit sabihin na natin, meron na ako siya. Kasi hindi mo meron. Meron tayong tinatawag na silent workers. Ibig sabihin, you are serving God kahit wala nakakakita sa'yo. Kahit
wala nakaka-appreciate sa'yo. Bakit? Kasi mahal mo ang Diyos. Nasabi mo ng Efeso, chapter 6, verses 5 to 7 ito. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang siya ninyong pinagdilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakilangan na wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya kalooban na parang sa Panginoon kayo nalilingkod at hindi sa tao. So sa nais ko ng Panginoon, kung ano man yung ating ginagawa, sabi niya, whatever you do, whether you eat, whether you do it all for God's glory, may nakakakita man o wala. May nakaka-appreciate man o wala. Bakit? Kasi ganito po, no? Kahit walang nakaka-appreciate sa akin, kahit walang nakakarasan, pero makikita tayo ng Diyos. Wala akong limit sa mata ng Panginoon. Sabi nga niya noon sa Jeremiah 23:23 hanggang 24, ang paningin ng Panginoon nasa lahat ng tao. Nasa langit, nasa lupa. Ang Panginoon palipat-lipat. Laging nakatingin ang Diyos sa atin. Oo, may tiwala ang Panginoon sa atin. Oo, mahal tayo ng Panginoon. Pero lagi siya nakasubaybay sa atin. Lagi niya tinitingnan, ano kaya ginagawa ng ako? Kaya wala tayo may tatalo sa kanya. Sabi nga dito ng Kawikaan, chapter 3. Kawikaan chapter 5 pala. Verse 21. Ang sabi po, ang paningin ni Yahweh sa tao ay di inaalis. Lagi nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Kahit natutulog tayo, nakatingin ng Panginoon sa atin. Alam niya nga yung bigat ng dami ng ating mga buhok. Ganun na nakasubaybay ang Panginoon sa atin. Daig niya ba yung CCTV o kahit anong surveillance o satellite? Lagi siya nakamasid sa kanyang mga anak. Alam ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Kaya ngayon wala nakaka-appreciate sa iyo, kapatid. Likod lang. Likod lang. Dahil welcome, itataas ka ng Panginoon. Dahil na-appreciate. Ang Lord ang mag-bless sa'yo. Dahil na-appreciate ka ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon lahat ang mag-bless. Sa panahon ngayon, kung bumili ka ng appliances, sabihin sa'yo may warranty. Pero ikinata mo yung resibo mo, ipaprint mo, picturean mo, kasi baka mag-pay. O kaya magpapasa, mawala yung sulat. Pero ang Panginoon, may sarili siyang resibo. Alam ng Panginoon yung paglilingkod mo kapatid. Kaya hindi yan nasasayang. Alam ng Diyos, minamahal mo siya, kaya hindi yan nagbabayo. Amen po, sabi nga dito, what you sow, what you reap. Anong itinanim mo, anahin mo. Nagtanim ka ng paglilingkod sa Panginoon, pagmamahal sa Panginoon, pinapasayaw mo ang Panginoon. Sabi nga, you cannot outgive God. Ang Panginoon ang bless sa'yo more than what you ask for. Because God has promised, seek me, my kingdom, and my righteousness, and all the things will be added to you. Tulad ni Adan, pansinin niyo po yung Genesis. Sinisya doon sa mga patangan niya. Si Adan po, isang lalaki. Hindi siya nagandang ng girlfriend. Hindi nga siya nandito eh. Pero kung sabi ng Panginoon, malungkot si Adan. Pinatulog niya si Adan, kumuha ng buto sa tadyang, pag-ising ni Adan, nagsawa siya. Kaya mga kabataan, yung paglilingkod niyo sa Diyos, yung pagmamahal na ina-apply niyo sa mga kalalakihan, mga kababaihan, mga matatanda, yung mga efforts nyo, pag may event sa church, hindi nyo nasasayang. Ang Panginoon ang magpapala sa inyo, huwag lang kayo magmamadali. Because God is promised when the time is right. In-emphasize ito ng Panginoon, pwede niya naman sabihin, when the time is right, it will happen. Hindi, ang sabi niya, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ibig sabihin, kumbaga sa isang kontrata, may price here,
may pirma yung pangako ng Diyos sa'yo. Lahat po tayo magpapalain ng Panginoon. Basta mag-iipod lang po tayo sa Kanya, may nakakakita na naman. Amen po. Ikalawa po, no? Hindi mahirap sundin ng Diyos. Hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Sabi po niya sa 1 John chapter 5, verse 3. Kung papansin niyo po, nilagyan ko ng ASND. Sa ibang translation po, ang sabi po dyan, hindi naman napakahirap sundin ang utos ng Diyos. Sa ibang translation, hindi naman ubod ng hirap sundin ang utos ng Diyos. Pero dyan sa ASND version, sabi po dyan, hindi naman mahirap. Kasi pag sinabi hindi na mahirap, hindi ubod ng hirap, pwede hindi ka pera ng tao, hindi naman mahirap, hindi naman napakahirap, pero mahirap. Diba? Pwede ka na hindi napaka, hindi ubod, pero mahirap. Pero dyan sa ASND version, 1 John chapter 5, verse 3, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Bakit nagiging mahirap? Dahil sa katawan. Dahil sa flesh. The Bible says, the flesh is weak, but the spirit is ready. Pag nananaig ng laman, mahirap talaga sumunod sa Diyos. Pero kapag ready lang yung buhay spiritual mo, hindi mahirap sundin ang Panginoon. Tulad po ng dalawang anak mo, sa Matthew 21, merong dalawang anak, yung panganay, inutusan ng magulang, sabi niya, pumunta ka sa ubasan, tumulong ka doon. Sabi ng panganay na anak, ayoko po. Pero nung pag-alis niya, na-realize niya, hindi dapat sundin yung magulang ko. Hindi ginawa niya, pumunta siya sa ubasan, tumulong siya. Dumating yung dalawang anak. Pumunta ka sa ubasan, tumulong ka. Sabi ng pangalawang anak, sige po. Ito yung dalawang anak, hindi sumunod. Pero sabi niya, oo. Pero hindi siya sumunod. Ito mga panunong ito, no, sa Matthew chapter 21, ang kausap ko ni Jesus dito, yung mga punong pare. Kasi, kinakausap siya ng mga punong pare at mga pinuno. No? Kaya, bakit niya ginagawa yung mga himala? Bakit niya siya napapagaling? Bakit niya tinumba yung mga nagtitinda doon sa templo? Bakit niya ginagawa yung mga yun? And then, ito yung parable na bibigay ng Panginoon. Ibig sabihin, dahil gano'ng kadami yung nalalaman natin Word of God, if we don't apply it sa buhay natin, sayang na. The Bible wants us to be transformed. Gustong baguhin na sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung mga Pariseo kasi, bihasa sila sa kasulatan, pero walang manifestation. Sabi nga ng Panginoon sa English version, you, hypocrites, ang dami yung nalalaman, pero hindi naman nakikita sa buhay. Okay pa nga yung Panginoon, ayaw ko niya, ang sakit. Pero at least, na-realize mo, nasasaktan ka, and then you need to fix. Kaysa naman, nangangaral sa pastor, gano'n ka lang gano'n. Tama po. Tapos paglabas, wala na. Kaya sabi ng Santiago, parang tumingin sa salamin, pagkatapos, nakalimutan mo na ang iyong itsura. Hindi ganun yung gusto ng Panginoon. God wants us to be transformed. At mag-manifest yung kanyang mga salita sa ating mga buhay. Amen po, no? Ikatlo po, no? Ano ba yung patunay na minamanalangin ng Diyos? Sabi ko na John 14:15, sabi ng Panginoong Jesus, kung talagang iniibig mo, susundin mo yung utos ko. If you love me, you will obey what I command. Kagaya ng sinasabi ko kanina, ng ating mga anak, mga magulang. Minsan, baka lagi, salamat sa Panginoon kung lagi, sweet sila. Mami, I love you, Mom, Daddy, Papa, Tatay, Mama, Nanay. Pero ang tanong, maasahan mo sa bahay? Naghuhugas ba ng plato yan? Nagbubutos ba maglinis ng bahay yan? O kagaya ng laging paalala pa? Cellphone kaya cellphone. Nakakalungkot, di ba? Hindi tumutugma yung sinasabi sa ina-apply. Huwag naman mangyari po sa atin. Huwag nawa na ang sweet-sweet natin sa ating mga magulang. Tapos, hindi naman
tayo maaasahan para wag ang ating mga magulang ay mga katulong natin sa bahay. Nakakalungkot po yan. Maging sa pag-aaral natin, mag-aaral tayo mabuti mga kabataan. Kasi kung talagang mahal natin yung ating mga magulang, papahalagahan din natin yung bawat sentimo na binabayad ng aral natin. Hindi po yung hindi mo tumilang kung saan lumalabas. Hindi. Pakahirap po magtrabaho sa panahon ngayon. Kaya talagang mahal natin ang ating mga magulang. Pahalagahan po natin yung ating pag-aaral at yung pagtulong natin sa kanila sa bahay. On that way, makipapakita natin sa kanila na-appreciate po natin sila. Amen po. Ganun din po no, sa ating worship. Pupuri tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Pero hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon. Diba? Sabi nga ng Panginoon no, sa 1 Samuel, chapter 15 na tayo, verse 22, aanin ang handog kung wala namang pagsunod. Ibig sabihin, aanin yung handog na pagpupuri at pagsamba kung hindi naman tayo sumusunod sa sinabi ng Panginoon. Umiiyak ka ba? Umiiyak ka ba? Ako nagpupuri. Pero after dito, sabi nga Pastor, tuwing Sunday ka lang pa ng Diyos. Monday to Saturday, ano na ng Diablo? Nakakalungkot po gano'n. Hari na ba, hindi mangyari sa atin yung mga bagay. Sikatin natin na yung pagpupuri natin sa Panginoon, hindi lang sa salita. No? Sabi ko dito, ang Panginoon, sumasaya po siya kapag pinupuri natin siya. Ngunit magiging ganap lamang ang kasiyahan ng Panginoon kung patutunayan natin sa gawa ang pagsunod sa mga sinabi niya. On that way, magpapatunayan natin sa Panginoon na talagang minamahal natin siya. At sigurado, sasaya po ang Panginoon. Dito na ba ako magtatapos sa ating bukas? Sabi ko dito, sabi ko dyan, masaya ka kapag alam mo may nagmamahal sa'yo. Masaya ka kapag ramdam mo may nagtitiwala sa'yo. Masaya ka kapag nakikita mo may sumusunod sa mga words mo. Pero, ngunit, hindi masaya kapag alam mo may kahani ka sa pagmamahal. Hindi masaya kapag may kondisyon at limitasyon ang pagtitiwala sa'yo. Hindi masaya kapag sinusunod ka lang dahil may kapalit o dahil may makinabang sa'yo. Tama po ba? Tama po. Amen po, no? Ganyan din ang ating Panginoon. Hindi siya masaya kapag may minamahal tayo na higit sa Kanya. Hindi siya masaya kapag may pinagkakatiwalaan tayo maliban sa Kanya. Hindi siya masaya kapag hindi tayo sumusunod sa mga utos niya. Ngayon, nais pa ng Panginoon, no? Alam kasi ng Panginoon yung puso natin. Ang nais na Lord, pero tayo ng self-evaluation. Do I really love God about all? Pinakamahal ko talaga siya. Higit sa aking sarili, sa aking sambayan, sa aking kayamanan. Do I truly trust Him in everything? Nagtitiwala ko talaga ako sa Panginoon? Higit sa aking sarili, higit sa ibang tao, higit sa aking kayamanan? Do I really obey His words? Tunay ba akong sumusunod sa utos ng Panginoon? Pag-isipan po natin mga higit mga kapatid. Pero tayo ng self-evaluation, kung totoo, kung oo, na talagang ang Panginoon ang nangingibabaw sa atin, praise God, mapalad ka. Yung faith na yan galing sa Panginoon, ibinigay sa iyo. Pero kung hindi, it's about time to confess to God and recommit your life to God. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos.